Microchip implantation. Konektado nga ba sa mark of the beast? Gaano na katagal at karami ang meron nito? Kasi sa Sweden, bata at matanda, meron po nito. Tingnan po natin kung paano nila gamitin yung microchip po na nilagay sa katawan po nila. Sign na po ba ito na tayo po ay malapit na sa pagdating ng Panginoong Jesus? Naniniwala ang karamihan kung bakit sila nagpalagay ng microchip sa katawan nila kasi nga sa efficiency binibigay nito. Sample na lang sa pagbayad, hindi lang basta cashless po ang ginagawa, kundi yung mismong kamay nila, ang iscan po nila. At kung ano yung nakalagay doon sa kanilang kamay, yun na po yung makakadetect at pwede na sila makapagbayad. Hindi lang to basta barcode at hindi lang basta cellphone ng gamit ang scanning, kundi yung mismong katawan nilang gagamitin. Niniwala din ang karamihan kung bakit nila gusto ang microchip implantation dahil sa security binibigay nito. Hindi mananakaw kung meron mang cellphone ang gamit pagdating po sa pagbayad scanning, kundi nasa katawan na. Hindi nga naman makukuha po yung katawan o yung kamay kapag security ang pinag-uusapan kasi nakadikit to sa katawan ng tao. Biruin mo kapatid, hindi na kailangan ng ID, kundi yung kamay na lang dahil nga may microchip doon sa katawan mo. At yun na yung access mo para makapagbukas ng mga ibang bagay. Access online, di ba? So, ganun yung normalize sa panahon po natin ngayon. Tingnan natin ngayon kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kung ito ba ay propesiyang nagaganap sa panahon natin at marami ang di nakakaalam. Marami po nagsasabi na hindi na kontrolado ng Panginoon ng mundo dahil sobrang high-tech na hindi niya na makontrol yung mga bagay-bagay at yung mga tao sobrang talino na. Sa totoo lang po kapatid, kasama yan sa propesiyang nagaganap sa panahon natin. Bago ang wakas, ang tao ay magiging sobrang talino. Ang sabi ng Daniel chapter 12 verse 4, "But you, Daniel, keep this prophecy as a secret. Seal up the book until the time of the end, when many will rush here and there, and knowledge will increase." Maraming natatakot pagdating po dito, lalo na yung hindi alam yung patungkol po kung paano makakaligtas sa mark of the beast. Kasi ang sabi ng Revelation, itatatak mismo ito literal sa ulo at sa kamay ng tao. Oo, tama yung narinig mo. Mapamayaman, mapamahirap. It is mandatory na itatatak sa mga tao sa buong mundo, hindi lang selective country, sa kinapal. Ang sabi ng Revelation chapter 13 verse 16, let's read, "He required everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to be given a mark on the right hand or on the forehead." Kung papanoorin nyo yung buong audio, yung original na video po niyan, parang normal lang sa mga bata at sa mga magulang na inilalagay yung microchip po na yan. At ikaw na ang bahalang kumilatis kung yan ba ay fulfillment doon sa nire-reading panahon sa mark of the beast. Kasi tingnan mo, sa kamay nilagay. At meron rin sinabi ang Revelation na sa forehead. Hindi imposible na magkaroon na rin ng mga bagay na yan. At yung numero na yan, yan yung bagay na kailangang kilatisin o pag-aralan. At kailangan ng talino. Nasabi ng Revelation chapter 13 verse 18, "Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw, dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 36. 666. Marami ang may hindi alam na ito ang technology na pwedeng gamitin po sa mark of the beast. Alam nyo po, hindi lang po technology ang mag-i-increase sa panahon natin. Wars and rumors of wars. Oo, dati may mga digmaan na, pero papalapit tayo ng papalapit sa end times. Mas marami pang digmaan, alitan, at hindi po yan aksidente. Sama po yan sa biblical prophecy o sa timetable ng Panginoon na nakalatag na mangyayari po sa buong mundo. Wala kahit isa na hindi niloob ng Panginoon. Alam mo kapatid, kung babaybayin natin yung mga sign before end times, kulang yung video na ito kasi hindi lang technology yung mag-i-increase, kahit yung paggawa ng kasalanan, pati yung panlalamig ng mga mananampalataya. Biruin nyo po, mananampalataya na ng Panginoon, pero mawawala pa rin, aabandonahin pa rin. Hindi lang basta ayaw mag-church, kundi tatalikuran yung pananampalataya niya sa Panginoon. At yun ang pinaka-worst po na mangyayari sa isang Kristiyano. Mawala ka sa kalooban ng Panginoon. Mateo chapter 24 verse 12, "Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow
cold. Sa panahon natin ngayon, tingin ka lang po sa paligid. Maraming nangangaral, kahit sa online po. Pero marami rin po yung gumagawa ng kasalanan at isinasantabi yung mga salita ng Panginoon. Why? We are near the end times. We are not just living in the last days. Napakalapit po natin sa pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid, gumagawa ako ng video ng mga ganito. Kahit na po nadidemonetize yung ibang mga mark of the beast na topic ko po, Antichrist, Rapture, marami po yata yung ayaw ng mga bagay na yon. At kung nasa likod nito ay Antikristo, ito ay sinasaway ko sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Gumagawa pa rin po ako ng mga same topics related po pagdating dito kasi nais ko po na ma-enlight po yung mga hindi pa nakakaalam. At tulungan nyo ako na ma-share yung mga bagay po na ito. Pwedeng gamitin yung buhay nyo po para makakilala rin ang iba sa Panginoon at makalapit, makatalikod sa kasalanan. Kasi kapag naririnig na natin ang mga bagay po na ito, ang Panginoong Jesus mismo nagsabi na siya ay malapit nang dumating. Basahin po natin ito, Matthew chapter 24 verse 33. Ganon din naman, kapag nakita nyong mangyayari o nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman nyong malapit na akong dumating. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, matutupad ang lahat ng ito bago pa mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailan man. Tandaan mo to kapatid, sapat na yung mga salitang narinig mo sa pagkakataong ito upang ikaw ay makapagpatuloy sa pananampalataya. Patuloy kang magtiwala sa ating Diyos at maglingkod. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung agree ka sa mga sinabi ko, follow and subscribe kung napapanood mo to sa Facebook or YouTube. Like nyo po or comment kayo sa mga gusto nyong itanong at mga topic na gusto nyong gawin po natin for the future. Share nyo po itong video ito. Hanggang sa susunod na pagkikita, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.